Ating sitwasyon ngayon ay parang patibayan at patatagan. Ika nga ay matirang matibay. Parang Hunger Games. Kung sanay ka sa gutom, di ka ganong naninibago. Di po ba? Kumbaga kahit na walang makain, kahit ano yung sitwasyon, hindi bago sa iyo kasi sanay ka sa gutom. Okay? Sa Hunger Games po tayo at ako po ay lilipat dahil yung mata ko ay hindi abot yung letra ng aking Amen. So, Hunger Games. So, di po ba? Kapag ikaw ay kumbaga ikaw ay sanay sa konti lang yung kinakain. So, hindi bago sa iyo kung may pagkain o wala. Kasi sanay ka dyan. Hunger for God is a game, a competition, a battle against your flesh, against the world, against complacency, against dryness. It is a battle against spiritual death. Okay, so ganda po ng ating pag-usapan ay talagang nakaka-excite. So did you know na importante kung saan ka nagugutom? Kung ano yung cravings mo, your cravings affects your living. It affects the way you live, it affects your life. So yung craving mo kasi ay pinipilit mong puntahan. Pinipilit mong kainin. Yung pinipilit mong sunggaban. So your cravings affects your life. Kung ano yung gutom ka, o ano yung nais mo, ano yung gusto mo, di ba? Yan yung pupuntahan mo, yan yung gagawin mo eh. Yan yung nais mo eh. Kasi diyan ka gutom, yan ang gusto mo. Di ba? Kung ano yung paborito mo, yung ano yung pinakagusto mo. Sabi ko nga ako, kahit maya't maya, araw-araw sinigang, walang problema sa akin. Kasi yun ang cravings. Di ba? So, pagka yan ang gusto mo, yan yung gutom mo dyan, hindi ka magsasama. Yan ang kahit sabi mo araw-araw pa. So, let's continue our series, Hunger Games. Bali, pang-last na po ito. Ang ating text ay doon po sa Book of Psalms, chapter 42, verse 1 to 2. Actually, kanta to yung ibang version, kanta to yung As the deer panted for the waters of my soul. Yun po yung ano. Pero dito po, iba. Sa NIV. Sabi rito, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po ay isang daling manalangin. Ama naming banal, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Kung meron kaming nais gawin sa umaga ito, Lord, yung po ay humingi ng kapatawaran sa iyo sa mga bagay na nagawa namin na hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Sa mga bagay na nakasakit sa iyong damdamin. Patawarin mo kami sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagiging complacent, Panginoon. Lord, by this time, Panginoon, we ask your forgiveness. We ask you to clean, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan. At turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magutom at makuhaw sa iyong salita. Holy Spirit, we welcome you. Be the real teacher, be the real preacher for this gathering. Jesus' name. So, Hunger Games. Hunger is the greatest sign of spirituality. When you hunger, you are in the right track. But the moment you lose your hunger, there is something wrong. So, dapat tayo dito. So, how can we increase our appetite, our craving for God? Okay? So, let me share with you two important factors that will increase your appetite for God. Dalawa lang po ito.
Dalawang verse lang yung ating binasa. So, dalawa lang po. So, number 1 is, muna ako, thirst for God. Okay? Sabi, as a deer longs for stream of cool water. Ganda na itong Good News Translation. So I long for you, God. Sabi ng Tagalog, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Okay? So, thirst for God. Water is a thirst quencher. Di ba, kapag uhaw ka, mas pipiliin mo yung tubig kaysa sa soft drinks. Iba talaga yung water. I mean, the psalmist used a thirsty deer to describe his longing for God. His thirst for God. Yung kanyang pagkauhaw sa Panginoon. So, tubig ang sagot sa dry o natutuyong bagay o buhay. Kapag ang halaman natutuyot, ano ang ano natin? Lalagyan mo ba yan ng Coca-Cola ba ang ipagbibilig mo dyan? Water. So, tubig, importante talaga ang tubig. Sa ating katawan, napaka-importante ng tubig. So, to increase your appetite for God, so kailangan pala nating mauhaw sa Panginoon. Kailangan makuhaw ka sa Panginoon. Kailangan. Dahil ito yung sinasabi ng Psalmista. So, paano mo malalaman kung nauuhaw ka sa Lord? Paano mo malalaman? Diba? So, kapag nakikita mo yung may kulang ka sa buhay mo at wala kang ibang hinahanap kundi ang Lord. Diba? Yung may kakulangan ka, kulang ka sa pera, so, kadalasan, pag pera ang ano mo, pera ay hinahanap mo. Diba? Hindi mo naiisip, wisdom din, hindi mo naisip, si Lord ang mag-aano sa inyo. Hindi ka literal na bibigyan ni Lord, pero bibigyan ka ni Lord ng kaparaan. No? So, makikita mo yung may kulang ka sa buhay, pero wala kang ibang hahanapin kundi si Lord. That thirst for God. Parang parang uhaw na mananakbo, parang uhaw na runner. Di ba? Pagka uhaw ka, anong hanapin mo? Hindi mo hahanapin ang lechon. Tubig ang tanging hahanapin mo. Bakit? Kasi yun ang mag-aalis ng uhaw mo. Same thing with the Lord. So, kapatid, what area of your life is dry right now? No. Saan man yan? Saan man yan, kapatid? Gusto ko malaman mo, si Lord ang sagot yan. Uhaw ka sa material, hindi material ang sagot. Si Lord ang sagot yan. Uhaw ka sa pagmamahal ng ibang tao, si Lord ang sagot yan. Uhaw ka sa pagkalinga, si Lord ang sagot niya. No? Yung may ginawa kang iba sa tao, sa mahal mo, sa kapatid mo, pero parang feeling mo kulang, feeling mo hindi ka binabalikan. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, si Lord ang sagot niya. I-buhos mo yung pagmamahal mo kay Lord. Si Lord ang sagot niya. God is the answer for your spiritual dryness. God is the answer for your emotional dryness. God is the answer for your financial dryness. Water is essential for life. Therefore, ang tubig ay buhay. Alam naman natin, no? Sabi nga ng Panginoon, I am the living water. Amen. Siya yung nagbibigay buhay. So, kung mauuhaw ka ng tama. Therefore, kinikilala rito ng salmista na si Lord ang kanyang buhay. Wait lang. Ang binabanggit niya rito, ang ganda ng pagkakabigkas niya rito. So, I long for you. Sabi niya, una binanggit niya na uuhaw siya sa tubig. Pero,
nung sa uli na sinabi niya, I long for you. So tinutukoy niya rito na ang tubig ay walang iba kundi ang Panginoon. Kinikilala niya na si Lord yung kanyang buhay, na yung kauhawan niya, si Lord ang magbibigay, si Lord ang magsasatisfy. So mauhaw ka kay Lord, kapatid. Mauhaw ka kay Lord, tiyak mabubuhay ka. Amen. Tiyak may kahulugan at kabuluhan ang buhay mo. Di po ba? Diba, yung, alam niyo yung COVID-19, iyan, maaring iyan ay kaparaanan ng Lord para mauhaw tayo sa Kanya. Alam niyo, ang ano niya, nung panahon ng COVID, nung kasagsagan ng COVID, ang daming nakakilala sa Panginoon. Yes. Ang daming nauhaw. Bigla-bigla nauhaw sila. Nung walang COVID, ini-stop lang nila yung mga gawain. Nagka-COVID, stop kayo lahat. Diyan lang kayo. Pwede naman. So, doon, natutunan nila na mag-uhaw sa Panginoon. Natutunan nila tumawag sa Panginoon. Di po ba? Diba, nung wala pa itong COVID, lagi tayo sa layasan, lagi sa galaan, ang daming palusot.com, di ba? Daming dahilan. So, ngayon tinanggap na ang lahat ng dahilan at palusot. Mauhaw ka na, kapatid, tanging si Lord lang ito. Yes. Dapat lagi yung pagkauhaw natin sa Panginoon, hindi mawala. Yung para kang, ang tawag doon. Naging nanunuyo. Hindi ko alam kung anong tamang Tagalog, pero sorry sa term, no? Yung masiba. Di ba yung masiba? Pag masiba, kahit na pumuputok na yung tiyan, Sige pa rin. ba? Tira pa rin siya ng pera. Kahit na hindi mo na matanggap pa, tira pa rin. No? Why not na ganun kaya tayo sa salita ng Diyos? Ganun kaya tayo sa Panginoon? No? Yung kahit nasaan ka, uhaw ka sa Panginoon. Yung lagi gusto mo siyang purihin, lagi mo siyang gusto sambahin, lagi mo siyang gusto marinig, yung presensya niya, yung ganun kakauhaw. Dehydrate. Ano? Dapat ganun yung uhaw natin. Sabi nga dito, yung daw pusa, kapag ka daw yan, lagi batis ang hinahanap niya. Para makainom siya ng tubig. Yung pusa. Dapat lagi nating hanapin. Lagi tayong mauhaw sa tubig. Yung tunay na tubig. Yung the living water. Sabi ko. Mauhaw tayo, kapatid. Tanging si Lord lang ang tugon, di ba? Sabi ng John 4:14, I am a living water. Sabi niya, ako yung tubig na nagbibigay buhay. Whoever drink this water will thirst again. Kahit uminom ka ng tubig na yan, kahit ilang timbabang inumin mo niyan, mauuhaw at mauuhaw ka. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, I give him will never, pagka daw yung tubig na ibinigay niya sa iyo, kapag siya ay ininom mo, hindi ka na mauuhaw. At ang sabi, and will become a spring of water welling out to eternal life. Pambihira. Grabe ang Panginoon. Kapag ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon, nauhaw ka sa Kanya, patuloy yung pakikipagdig mo sa Kanya, yung relasyon mo sa Kanya, lumalim, tumatag, tumibay, lumawa, dahil araw-araw patuloy kang umiinom, patuloy kang nauuhaw sa tubig na nagbibigay buhay. Sabi, magiging spring of water. Waiting out to eternal life. So, hindi lang basta tubig ang kayang ibigay ng Diyos sa atin, kapatid. Hindi lang basta tubig, kundi pati buhay na walang hanggan. Sabi isang buhay, sabi ng John 10:10, buhay at kasiyasiyang buhay. Ganap at kasiyasiyang buhay, no? Kasiyasiya, hindi kasyang-kasya. Kasiyasiya. Sabi magiging masaya tayo sa Panginoon kapag itong tubig na ito ay ganap nating naintindihan at lagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Ay kapatid,
magiging water, spring of waters. Alam niyo ibig sabihin, yung pag nagsasalita ka, parang yung bawat sinasabi mo, parang merong wisdom na lumalabas. Actually, hindi yan sa ating galing sa Panginoon. Sa Lord. Yan yung sinasabi niyang spring of water. Lumalabas sa bibig mo, kapatid, kung ano yung pagkauhaw mo sa Panginoon, kung ano yung nababasa mo, kung ano yung binibigay sa iyo ng Panginoon, yun yung lumalabas sa iyo. Nagiging pagpapala ka sa iba. Dapat patuloy tayong mauhaw, kapatid. Kung paano nauuhaw tayong literal, ganun din mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Mauhaw tayo. Yung hindi ka mapakali kapag hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka mapakali kapag hindi ka nakapagpuri sa Diyos. Hindi ka mapakali kapag hindi mo nakakaliig ang Diyos. Yung isang araw, kulang sa iyo ang isang araw kapag walang salita ng Diyos. Kulang sa iyo yung isang araw, isang oras, kulang sa iyo. Kapag wala kang nasasabi sa Panginoon, hindi mo siya nakakausap, hindi mo siya nakakasalamuha. Dapat ganun tayo kauhaw. Pero kapatid, tandaan natin kapag dumalang isang araw, wala lang sa iyo. Ay, kapatid, delikado na. Wala ka ng pagkauhaw. Baka hindi mo na nakikita yung sarili. Tandaan nyo ito, palatandaan na ikaw, uhaw na uhaw. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka mapakali, basa ka ng Bible. Ano ba yan? Tagal naman. Mag-8 ka na. No? Kahit sabihin mo, kahit sino yung nag-share na sa komunyo, kahit sino pa siya, ay gusto mong makarinig yung salita ng Diyos. Ganon ka kauhaw. Kapag kauhaw, tandaan nyo, ang uhaw na tao, ang uhaw sa salita ng Diyos, wala siyang pakailan kung sino yung nagsasalita. Importante sa kanya, marinig niya ang tinig ng Diyos. Kahit anong boses pa yan. Basta ang salita ng Diyos, ipinapangaral, yan ang tinig. Mauhaw tayo. Tears for God, kapatid. Lagi tayo. Kalimutan na. Although, nauhaw talaga tayo sa maraming bagay. Pero unahin natin ang pagkauhaw sa Diyos. Diba? Parang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pagka ikaw nauhaw ka sa lahat ng bagay yan, ang sabi ng Panginoon, everything will be added unto you. Pero kapag inuna mo yung iba, everything will be added pa rin sa'yo. Ay talaga. Kung anong Dadagdagan pa rin. Gusto mo ang trabaho, everything will be added. Sige, tatambakan ka ng trabaho. anong magkasakit ka. Thirst for God, kapatid. Mula Lunes, hindi yung linggo ka lang nauuhaw. Dapat araw-araw. Thirst for God. Every day. Sa bawat umaga. Si Haring David, sabi niya, nauuhaw siya sa Panginoon. Hinahanap niya. Sabi niya, kung paano yung batis, ang batis na ay lagi daw hinahanap ng usa para uminom. Sabi niya, gayon din ang uhaw kong kaluluwa. Tears for God. Okay? So, pangalawa, may silang po yung ating na. And then the last is time for God. Okay? Sabi, Ayun na, time talaga. Amen. Time naman. my soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? Sabi ng verse. Sabi, nananabik ako sa Diyos. Diyos na buhay, wala nang iba. Kaya maaari sa prinsesya mo sumamba. Okay. So malalaman mo, may halaga. Na malalaman mo ang may halaga sa buhay mo sa binibigyan mo ng time mo. Diba? Yung binibigyan mo ng oras, yung binibigyan mo ng panahon, mahalaga sa iyo. Hindi po nga. Pag mahalaga sa iyo yung anak mo, diba, binibigyan mo yan ng time. Pastor, nagkaroon ng time sa'yo. Ayun. No? Honestly, mga kapatid, may mga bagay na hindi mo pinapansin.
Kasi wala naman itong halaga sa'yo. Hmm. Di po ba? Kapag hindi mahalaga sa'yo, okay lang. Ano, may nangyari kay ano, okay lang, wala namang, kangkinay ako dyan, hindi naman mahalaga sa akin. Di po ba? Pero pag mahalaga sa'yo, may time ka. Di po ba? Sino sa inyo, to be honest, sino sa inyo mahalaga ang cellphone mo? So, kung walang halaga sa yung cellphone nyo, iwan nyo dito. Diba? Importante ngayon, talagang ang cellphone na. Marami nang napalitan. Dati, pray before eat. No, ngayon, picture before eat. No. Ouch. Diba? Kaya may time ka. Diba? Importante yan, cellphone. Kaya may time ka dito sa Facebook. Kaya may time ka dito. Diba? Kaya may time ka dito. Kasi importante sa'yo. Kaya may time ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Importante sa'yo eh. Kaya may time ka. Diba? Ngayon, sino sa inyo mahalaga si Lord? Para sa Kanya. Amen. So, kaya pala may time ka para sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi mahalaga sa'yo si Lord, wala kang time, wala ka ngayon. Yes. Eh, sino sa inyo ang hindi mahalaga si Lord para sa Kanya? Wala. Diba? Hindi mo itaas. Kaya wala ka, kasi wala kang halaga si Lord, kaya wala kang time para kayo. Yeah. Simple lang, kung ano ang pinahalagaan mo, yun ang pinagbubuhusan mo ng time. Okay, I thirst for you, the living God. Where can I go and worship in your presence? Ang gutom at uhaw sa presensya ni Lord, merong ganito sinasabi. Where can I go and worship? Diba? Sabi ni David, saan ako pupunta para sumamba? Kasi uhaw ang aking kaluluwa. Saan kita sasambahin? Saan ako pupunta? Kapag Sunday, Lord, saan ako pupunta? Amen. Alas 10 pa ang bukas ng patching. No? Diba sabi yung kapag ka-uhaw, where can I go and worship? Yung uhaw. Eh yung dry spiritually, ganito naman sinasabi, where can I lead the worship service? Yung hindi mapakali. Anong oras ako uwi? Naku, ibang-iba no po. Yung isa nag-aanap ng lugar saan siya sasambahin. Yung isa, ano ba naman yan? Ang dami naman palang kinakanta rito. Buti na lang. Hindi kumana yung proyekto. Kung nagkataon, baka di man yung kinanta. No. The essential for physical life are mentioned here. Diba? Yung air, yung panting na ano siya sa tubig. And second, yung food. But without worship, life to him was meaningless. Hunger and thirst are familiar images of the quest for fellowship with God and the satisfaction it brings. Yung kalalabasan ng kapatid. Kapag ikaw ay gutom at uhaw sa presensya ng Panginoon. Diba? Ang sarap, alam yung pinakamasarap na bahagi nang nag-worship ka, umiiyak ka. Yun. Na-experience ko yan. Yung umiiyak ka, hindi naman dahil nalulungkot ka, umiiyak ka dahil talagang ramdam mo, nag-worship ka. Ramdam na yung talagang tago sa puso mo, yung yung nadarama mo si Lord talaga. Yun yung talagang uhaw at gutom mo sa Panginoon. Kung ano ang gutom at uhaw mo, kapatid, kung ano ang gutom at uhaw mo sa Lord, ang nagpapakita ng longing mo, lagi ka sa Kanya. Lagi ka sa Kanya na makausap siya,
mapapurihan siya, maramdaman ang presensya niya. Kahit na nag-iisa ka. So, kapatid, hindi ka talo kapag nagbigay ka ng time kay Lord. Hindi ka talo. The moment na inuna mo si Lord, the moment na meron kang palaging time kay Lord, lagi kang una sa listahan din ni Lord. Lagi rin may time si Lord sa iyo. Anyway, si Lord talagang napakaraming inilaang time para sa atin, para sa iyo. Ang problema lang, tayo yung nawawalan ng time. Pero actually, lahat tayo may time. Lahat tayo, tandaan natin ha, parehas, mayaman at mahirap, ano bang kulay? Paggising mo sa umaga, lahat tayo merong 12 hours. Walang labis, walang kulang. Lahat Pare-pare. meron. Kaya wag mo sasabihin, wala akong time. Meron time. Ang problema lang natin, yung management. Paano natin minamanage yung oras natin? Paano natin inahawa? Huwag mo sasabihin, wala akong time. Busy. No? Laging sinasabi. Kaya huwag kayong tatakbo ng busy, mayor agad. So kung magaling ka magbigay ng oras sa ibang bagay, sana mas magaling ka rin magbigay ng oras sa Diyos na nagbibigay ng mga bagay na yan. Dapat lagi mo unahin yung oras mo para kay Lord eh. Kaya yung oras na kakaharapin mo, yung 8 hours na trabaho mo, si Lord ang magbibigay niyan. Kaya dapat unahin mo yung time. Dapat merong time. Time for God. Kahit sa bago ka bumaba, bago ka bumangon, bago ka lumabas ng kwarto mo, time for God. Unahin mo lang ang Panginoon. Hindi ka talo kapag may oras ka sa Panginoon. Isipin mo na lang, kapatid. Isipin mo na lang, what if si Lord ang mawalang ng time sa'yo? What if mawalan siya ng time na i-bless ka? What if mawalan ng time si Lord na i-bless ka? Mawalan siya ng time na bigyan ka ng hininga? What if mawalan siya ng time na bigyan ka ng bukas? Buti na lang, may time si Lord. Natin, a time given to God is not a wasted time. In fact, it says a blessed time. Dapat priority si Lord. Pagdating sa oras, si Lord ang number one. Kanina umaga napanood ko si Denzel Washington, lumang-luma nang sabi niya, put God first. Ganda ng inano ni Denzel. Pagka mag-aaral kaya hanapin niyo si Denzel, ang gaganda ng mga sinasabi niya. Inuna niya ang Diyos sa buhay niya. Put God first. Lagi ang Panginoon ang unahin natin. Lagi may time si Lord. Kapatid, kung di mo alam, habang natutulog ka, may time si Lord. Tinitingnan ni Lord. Habang natutulog ka, binabantayan ka ng Panginoon. Ninoproteksyonan ka ng Panginoon. Tapos, sasabihin mo, wala akong time. Time for God. Maglaan ng oras para sa Diyos. Maglaan ng oras para sa gawain ng Panginoon. Maglaan ng oras para sa iyong devotion for God. Kapag naglalaan ka ng oras, doon ka magmamature. Ang palatandaan ng mga Kristiyano hindi nagmamature, hindi naglalaan ng oras sa Panginoon. Kasi kung naglalaan ka ng oras sa Panginoon, magmamature ka. Marami kang matututunan eh. Marami kang makikita. Marami kang ma-experience. Marami kang maririnig na mga pang-encourage ng mga kapatiran. At the same time, maririnig mo rin yung mga kasaysayan nila ng pagbagsak at pagbago. Because they have time for that. Importante, mga kapatid, malaki yung nagagawa ng we have a time for that. Meron tayong oras para sa Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi nawala ng oras sa atin.
In fact, sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, ano? Mahal tayo ni Lord. May oras siya sa atin. Kahit nung tayo'y makasalanan mo. Ganon katindi, ganon kagrabe si Lord. Anak, may oras ako sa iyo. Magbigay ka naman ng oras para sa akin. Alam niyo, talagang yung hindi dahil siguro sabi, kasi pastor ka, kaya ganyan. Nalulungkot po ako kapag kami sinabi, meron akong lakad, meron akong appointment, meron akong, no? Hindi po nawawala. Tandaan natin, hindi nawawala ang appointment. Hindi nawawala yung mga lakad-lakad na yan. Hindi mawawala yan. Hindi po mawawala yan. Hanggang pagtanda mo lang yan. Pero ang tanong, sino ba ang inuuna? Sino ba yung priority mo sa oras? Sino ba ang nagbigay ng oras sa iyo? Bakit hindi sa iyo priority? As the deer pants for water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God. Where can I find Him to come and stand before Him? Sabi ng Living Bible. Iba naman yung sabi nito, no? Where can I find Him to come and stand before Him? Hanap ka! Humanap ka ng lugar! Pagka meron, magulo ito, teka, alis mo. Di ba ang Panginoon, nakita natin ang Panginoon, kapag medyo maingay doon, aalis siya. Bigla, ang Panginoon, bigla. O pagka binasa niyo yung mga gospel, ang Panginoon bigla maalis. Nakikipag-mail siya sa Ama. Time for God. Thirst for God and time for God. Simple lang yung mensahe nito. Mauhaw ka, kapatid. Mauhaw ka sa salita ng Diyos. Magutom ka sa salita. Hunger. Sabi ng Book of Matthew, when you are blessed are those who are hunger and thirst. Pinagpala ka, kapatid, kapag nauhaw ka sa salita ng Diyos, kapag nagutom ka sa salita ng Diyos. Sipin mo, no? Tinutubuan ka na ng Diyos, paggutom ka na, anak, gusto ka na pagpalain, mauhaw ka na. Diba? Yung saan ka nagpupunta, ang gusto lang ni Lord, mauhaw ka, anak. Parang gusto mo pupuntusan na, saan ka pa nagpupunta? Habang nauuhaw tayo, habang nagugutom tayo, the more na ipagpapalain tayo ng Diyos. Sabi mo, blessed are those who are hunger and thirst. So kapag pala nagutom ka, sa salita ng Diyos, pinagpala. Pagpapalain ka pa. I pray pa, kapatid, nawa, maranasan mo yung talagang, yung sobrang uhaw mo sa Diyos, yung blessing, hindi mo mapigil. Yung tuloy-tuloy na blessing. Ako, kapatid. Hintayin nyo yung... Pero the more na, habang hinihintay natin, makuhaw tayo, magutom tayo sa salita ng Diyos. Sigurado, darating yun. Sigurado. There's for that. Time for that. Dalawang bagay na, kapatid. Mauhaw ka, magutom ka, sa salita ng Diyos, magkaroon ka ng oras para sa Diyos. Ano lang kasi ito? Sabi rito, as the heart pants and longs for the water brooks, so I pant and long for you, O God. When my inner self thirsts for God, for the living God, when shall I come and behold the face of God? Amplified Bible. Wala tayong nanaisin dito. Wala tayong gugustuhin. Wala tayong kakailangan dito na hindi kayang ibigay ng Lord. Amen. So, saan ka pa pupunta? Ay, Lord. Kapatid, sabi ng Book of Psalms,
Pumunta man ako sa mataas na bundok at magtago, kita pa rin ako ni Lord. Sabi, kahit nandun ka sa pinakamalalim na dagat, kita ka pa rin ni Lord. Walang maitatago sa iyo. So kahit ano yung ginagawa natin kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. Wala tayong pupuntahan sa mundong ito na hindi tayo nakikita ng Lord. So walang dahilan para hindi tayo magbigay ng oras para sa Diyos. Tayo important. Magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon. Huwag na natin hintayin na talagang nawalan ka, literal na nawalan ka na ng oras. Huwag natin hintayin kapatid na lumagay tayo sa sitwasyon na gusto mo na. Hindi mo na magawa. Kasi hindi ka na makagawa. Kagabi, punta kami sa bahay ni Michelle. Binasahan ko siya ng about Hezekiah, kung kilala niyo si Hezekiah. Yung hari na sinabihan ni Isaias na mag-ayos-ayos ka na at mamamatay ka. Pero nung nag-pray si Hezekiah, ay nadinig ng Diyos. 2 Kings chapter 20. Habang nagpe-pray kami, nakita ko si Michelle umiiyak siya. Luha niya ay, bagamat hindi ko naririnig kung ano yung sinasabi niya, pero lumuluha siya. Ang nakita ko sa kanya, kasi kahit paano, alam ko yung background niya yung dati. At sinasabi ng sitwasyon kapatid, habang malakas ka ngayon, habang may panahon ka ngayon, kaya mong ibigay ang panahon at oras mo sa Panginoon, gawin mo na. Huwag mo na hintayin malagay ka sa sitwasyon na uhaw na uhaw ka sa Diyos. Meron kang time, napakarami mong time sa Diyos. Ang problema, hindi ka na makabak. Sabi kaya, di ba, sabi ni Harry Solomon, serve the Lord your God while you are young. Hindi man literal na young yun eh. Ang ibig sabihin, habang malakas ka. Habang may lakas ka pa. Di ba? Isang kung kailan mahina ka na, gusto mong paglingkuran si Lord. Kung kailan hindi ka na makakilos, Lord, gusto kitang paglingkuran. Wala na lang magawa. Pag inaaya ka, simba tayo, lika. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Bata pa ako, hindi ako dyan. Bata pa ako. Nung nagkailan na, halika, magsimba na tayo. Ay, matanda na ako, hindi na ako. Lahat na lang ay dahilan. There's for God and time for God, kapatid. Araw-araw i-apply natin yung sinasabi ni Haring David dito, yung kanyang karanasan, yung kanyang experience, yung kanyang nais gawin. Gawin natin para sa Panginoon. Mauhaw tayo, magutom tayo sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon. Huwag nating hayaan lumilipas ang isang araw na wala tayong nagawa pa. Nawalan tayo ng oras para sa Diyos. Yung magbasa ka man lang ng salita ng Diyos sa umaga bago ka umalis ng bahay. Yung mag-hingi ka ng gabay sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ikwintas nyo, ang utos kayo, ikwintas mo yung salita ng Diyos sa iyong leeg. Sabi ng bukod ko, para hindi mo makakalimutan. Amen. Totoo. Alam niyo, pagka nakakwintas siya sa iyo, kapag nasa utak mo yan, pagka may nakita kang bagay, umaano agad sa yung salita ng Diyos. Nagre-reflect agad. Nagiging living Bible na tuloy. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon. Naalala ko yung Panginoon. Amen? Amen. Kaya,
Anyway, tapos na po tayo. Pero ginawa ko na po yung 1 year memory verse. I-send ko mamaya. Ay, thank you, Pastor. Gagawin ko. Ipili lang ako ng, kasi wala naman akong budget na. Pero may nabili na akong pan-reward. Tatlo may reward na makaka-memorize ng 1 year memory verse. 1 year. 9-7 ba? December. Isaiah 9-7. So, gawa namin po yung ating memory verse. Palagay ko, kabisado na ni May at ni Gigi. Sino? Binigay ko na sa kanila nung Kanina? si May at si Gigi. Alam na nila yung memory verse sa Sino? December. Si? Kung alam niyo yung Isaiah 7:40. Isaiah 7. 7:14 ba or 9-7? 7:40. Ah, 7:14 ba? Ano pa sa? Isaiah? Isaiah. 7. Pang December daw. Ano yan? Ginawa ko yung kanta dati. Isaiah 7:40. 7:14. Yung lahat? 14. 40 o 40? 14 lang, walang 14. Ah, 14. Therefore, the Lord will give you a sign. Bear yourself to Jesus, and bear a sign for Emmanuel. Okay? So, mauhaw kapatid. Mauhaw tayo sa Panginoon, mauhaw tayo, magutom tayo sa salita ng Diyos, at magkaroon tayo ng oras sa Panginoon. Amen? To God be the glory. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan. Amen. Tawagan ko po.